Ang mga tao ngayon sa Hades ay punong-puno ng regret, pagsisisi, at punong-puno ng sana, pero huli na. Good morning everyone. Join me as we explore Hades. Ang tunay na larawan ng Hades ay tanging nabanggit lamang doon sa Lazaro at mayaman. Sa Lazaro at ang mayaman, makikita natin that nag-uusap si Amang Abraham at ang lalaking mayaman. Katabi naman ni Amang Abraham, si Lazaro. Itong si Lazaro ay inapi ng husto nitong mayaman. Pero may sasabihin po ko sa inyo, huwag niyong isipin na napunta itong mayaman sa impyerno dahil inapi niya ito. Hindi po. Sa konteksto po ng New Testament, pananampalataya lamang po sa Panginoong Hesus ang sukatan. Pero since ito pong mga taong ito ay nasa Old Testament, malamang ang sukatan dati rito ay law. So, kaya doon po siya. At saka siguro dahil talagang minahal niya ang kanyang kayamanan. Kaya sabi ko po sa inyo, ang mga taong sobrang busy sa mundong ito, mapupunta ng impyerno. Hindi dahil sa kanilang kasamaan, kundi dahil sa sobrang busy nila, makakamatayan nila yan, makakalimutan nila, or hindi nila magagawa yung pinaka-importante, ang makilala si Lord Jesus. Si Jesus lang po ang kailangan ma-encounter ng tao upang pumunta ng kalangitan. At pag napabayaan yan, magiging huli na ang lahat for them. It's so sad to think, meron ba kayong kilala na namatay na? I mean, I don't want anyone here to speculate bad things happen to a dead person, but I think meron kayong kilala na walang panahon sa Diyos o kay Jesus nung nabubuhay pa. When you share Jesus, tinatanggihan nila, tinatawanan nila tayo, at ngayon alam natin patay na sila. Meron po ba kayong alam? Yan po ay bulay-bulayin niyo po nitong buong maghapon. Tingnan niyo po, may kilala ba kayong tao na ngayon ay tegi o tsugi na at dati walang interest sa Diyos o kay Jesus o sa Bible o sa anumang gawaing espiritual? Meron po ba? Meron po ba? Ako ang dami. Alam nyo, kurot po sa puso ko. Karamihan po rito kamag-anak ko po. Alam nyo, bilang mga born again sa isang malaking clan, parang pagtatawanan kayo. Talagang na-experience ko po. Alam po ba ninyo na-experience po namin ang persecution? Nandyan po yung pumunta kami sa isang bahay, nagmagandang loob po kami. 5 po kami, may bagong converts, bagong Kristiyano lang. Pumunta kami sa isang bahay, dinalaw namin yung kaibigan ng tiyahin namin. Kasi naka-bedridden siya. Or should I say, nakaratay in bed. Hindi po maganda yung reception ng asawa niya. Dahil daw may religion na sila. Look at that. That's the blunder of religion. May religion na raw sila. Tapos nandoon na raw kami. Aalisin daw namin sila doon sa kanilang paniniwala. And then, nagsalita ako. Sabi ko, Uncle, hindi po yan ang dinala namin dito. Si Jesus ang dinala. Kilala namin si Jesus. Gumanon ba naman sa amin? Anong kala mo hindi namin kilala si Jesus? Gumanon. Tapos sumagot yung isa, sasagot pa yung isang kasama ko, then binawal ko, hindi na ako. Magpapaalam na tayo later ako. Tapos tinapik ako nung kasama kong isa, sabi niya, no, I will talk to him. Upo ka lang dyan ka sa akin. Medyo may edad na ito. Si Mami ang tawag namin sa kanya. Sir! Ako, saan niyang ganon? Nag-aalaga ka pala ng mga halaman. Ang ganda ng mga orchids mo. Kanino ko pa tinitignan? Sabi niya. Ay, oo, kanong matanda. Hindi, nakita niyo? So, nakuha niya yung loob. Pagkatapos, sinabi niya, si Jesus po kasi, diretso agad siya, namatay sa krus para sa atin. Hindi po religion ang dala namin, sabi niya. Ang dala namin ay ang Panginoong Hesus, maniwala kayo na namatay siya sa krus para sa inyo. Nag-init muli ang matanda. Nag-init muli ito, although medyo malamig na ng konti. Pero iba pa rin ang reception talaga. Ang gospel, makinig po kayong mabuti, ay mahirap po talagang ipasok kung lalaso na ng relihiyon ang ulo, ang isip ng tao. Ang religion po ang pinakamalaking
dahilan bakit pumupunta ng Hades ang karamihan. Dahil nakakandado pa raw sila eh. Nakalak kami. Nakakandado kami dyan. Okay, nakakandado kayo. Pero pag kinandado ang impyerno sa inyo, yari kayo. Hindi ba? Hindi pa nanakot ito. Bakit araw-araw meron tayong sharing ng ganito? Dahil mahal namin kayo. Ngayon, ang ginawa na lang po namin, we leave a message dun sa nakaratay kasi yun naman po ang kilala namin talaga. Tsahin po namin na may ano doon, ang may kilala. Pinag-pray na lang po namin dahil mainit talaga siya pag yung matanda umiinit ang ulo pag alam niyang binabasa namin yung mga Bibles, ganyan. So, nag-pray na lang po kami. Umalis na po kami. Na-shock ngayon yung bagong convert. Ay, ganyan pala. Kaya, oo! Sabi namin, masanay ka, umpisa pa lang yan. Tapos nagpunta kami sa ibang bahay pa. After ilang araw, yun nga yung bahay na yun. Pagkakaperahan ba yan? Ginanon na naman kami. Ang daming persecution, mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami, hindi lang po yan. Diba? Alive. Meron pa yung naglalakad kami sa may alive. Anong ibig sabihin nun? Oh, ito na yung mga praise the Lord, hallelujah. Tapos yung pinsan ko naman, di ba COVID po? Nandito siya, pumunta, dumalaw dito. O ano kuya, rapture na ba? Rapture na, mga ganon. Sabi ko, nandito rin yung kapatid ko dati nung dumating, sabi niya, hindi niya alam ang sinasabi niya, kanang kapatid ko. Hayaan mo na ako. Unbeliever yan eh. Anong expectin mo? Alam nila. Parang, di ba? Parang tinutuya tayo. Pero sabi naman ng Panginoon natin, kung siya nga tinuya eh. Kung ako na inyong Diyos ay tinuya, kayo rin tutuyain. Kaya sabi ko, ngayon dito, sige, fine, magsaya sila. Ganyan. Nagiging cause of fun talaga ang mga born again. Tandaan po ninyo yan. Dahil si Jesus, cause of fun din nila dati. Binabanatan siya ng mga Pariseo. Pero may wisdom kay Jesus na talagang hindi nila kayang i-down si Lord, maski bata lang si Lord. 30 years old, kumpara sa mga 70-year-old na mga balbasaradong Pariseo. Lalo si Caiphas, I believe si Caiphas, nandyan na sa edad na yan, matanda na. Pero dinaig siya ng isang bata na guro, no? Na rabay. Kaya sabi ko, kung si Jesus ginanyan, ay hayaan mo na ako. Pero pag napunta sila sa Hades, kaya sabi ko po kanina sa opening ng vlog natin, punong-puno lang sana nakinig ako, sana narinig ko ang gospel. Oops, wag nilang sasabihin yan dahil talagang narinig nila, tinanggihan nila. Siguro ang pinaka-right term, sana tinanggap ko ang gospel, sana naniwala ako sa gospel, na si Jesus lang ang daan sa langit. Hindi sana sila napahamak diyan sa Hades. Alam niyo po ba ang Hades, temporary detention lang yan. Dahil pagdating po ng araw ng paghukom, yung tinatawag na Judgment Day, yung pagkatapos ng White Throne Judgment, okay, sila po ay itatapon na po doon sa Gehenna. Dagatang apoy. Ito po yung salin ng lake of fire. That's the heaviest place na pwedeng puntahan. Terrible place na pwedeng puntahan ng kahit sino mang nilalang. Kaya habang may panahon pa, receive Jesus, His love, and His grace. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share Jesus, His love, and His grace. Tandaan po ninyo, kung ang ating Panginoong Jesus ay pinagtatawanan, tinutuya, ipinako pa nga sa krus, pinatay pa nga nila, di ba? Tayo rin po, pe-persecute pong ganyan. Amen? Pe-persecute po, daranas tayo ng persecution, pagtatawanan tayo, iinsultuhin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero isang malaking karangalan kung maiinsulto tayo sa pangalan ng Panginoon dahil wow, ang mga rewards. Meron pong rewards sa tinatawag na Bema Seat of Christ. Yun po yung judgment of believers. Ops, don't get me wrong. Judgment of believers means i-judge lang po tayo. Yung mga gawa natin dito, bibigyan lang po ng reward. Hindi po i-judge para parusahan. I-judge for rewards. Okay? Yan po ay maliwanag po. Especially if you're a Christian na nag-aaral ng Biblia. That's why napaka-importante. Basahin natin ang mga Bibles. Pag may time kayo, basa-basa din pag may time. Okay? At syempre, lalong lumago sa relasyon sa Panginoon
Panginoong Jesus, maging Jesus conscious tayo instead na kung ano-ano mga bagay ang tumatakbo sa isip. Basta, Lord Jesus, you're in control. Bahala na po kayo. Okay? Pag na-share itong video ito, mag-comment din po kayo kung gusto nyo. Again, thank you. Jesus truly loves us all.